Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming mga itinuturing na mga delikadong kalsada at daan sa Pilipinas. Mula sa mga matatarik na kalsada malapit sa bangin, mga palikulikong highway na parang daanan ng isang ride sa mga theme park, at mga kalsadang pinaniniwalaang kumukuha ng buhay ng mga tao dahil naman sa mga hindi maipaliwanag na mga elemento. Pero alam nyo ba na sa dinami-rami ng mga kinatatakutang mga kalsada at mga delikadong highway sa Pilipinas, ang pinaka-natatangi at itinuturing na pinaka-nakamamatay ay ang Halsema Highway. Bakit nga ba ito ang pinaka-nakamamatay na kalsada sa Pilipinas? Ano nga bang misteryong bumabalot sa daanang ito? Totoo nga ba na nag-alay sila noon ng dugo ng mga bata upang mas lalong tumibay ang pagkakagawa nito? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Halsema Highway na kilala rin bilang Baguio-Bontoc Road o Mountain Trail ang itinuturing na most dangerous highway sa bansa at one of the most dangerous roads sa mundo ayon sa List 25 noong March 2013. Dahil sa maraming naitatalang aksidente sa 150 kilometrong highway na ito, ito rin ang itinuturing na highest altitude highway sa Pilipinas at dahil sa taas nito, pagiging landslide prone area at makapal na fog kapag umaga kaya madalas ang aksidente sa lugar. Isa sa mga pinaka-pinag-usapang aksidente na nangyari sa kahabaan ng Halsema Highway ay ang aksidente noong Pebrero 2014 kung saan 14 ang nasawi kasama ang komedyanteng si Tado. Sa mga bulubunduking probinsya ng Cordillera makikita ang pinakadelikadong kalsada hindi na lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo sa nakakalula nitong taas, matataas na mga bangin at nakakapanginig na lamig ng ihip ng hangin. Ilan lamang ito sa mga rason kung bakit tinatawag itong most dangerous and deadliest highway in the Philippines. Pero bakit nga ba sa kabila ng pagiging delikado nito ay marami pa ring mga motorista ang dumadaan dito? Ano-anong mga tanawin kaya ang mga matatanaw dito at gaano nga ba kataas ang pinakamataas na bahagi ng kalsada? Ang Benguet Mountain Province Road o mas kilala sa Halsema Highway ang itinuturing na pinakadelikadong kalsada sa buong Pilipinas. Bukod sa napakaraming mga rice terraces, makikita mo din mula sa Halsema Highway ang mga malalawak na taniman ng mga bulaklak at gulay na tanging tumutubo lamang sa mga malalamig na lugar sa Pilipinas. May haba ang Halsema Highway ng nasa mahigit 150 kilometro. 75 kilometro ng kalsadang ito ay nasasakop ng probinsya ng Benguet. Nagsisimula ang naturang kalsada sa hangganan ng Baguio City at nagtatapos naman sa Bontoc sa Mountain Province. Ang bahagi ng Halsema Highway sa Atok, Benguet ang naitalang pinakamataas na kalsada sa buong Pilipinas. May taas ito na aabot sa higit 7,400 talampakan above sea level. Taong 2019 nang makuha ng Kiangan Tinok Bugyas Road sa Tilok, Ifugao ang titulo bilang the highest highway system in the Philippines na may taas na 7,968 feet above sea level. Libu-libong aksidente na ang mga naitalang nangyari dito mula nang madaanan ng mga sasakyan ang nasabing kalsada. Mula sa mga nahuhulog sa bangin, mga nagbanggaan hanggang sa mga nabagsakan ng malalaking tipak ng bato. Taong 2013 nang mapasama sa listahan ang Halsema Highway bilang pang-siyam sa 25 pinakadelikadong mga kalsada sa buong mundo. Bagamat delikado, napakahalaga ng ginagampanan ng kalsadang ito sa mga nadadaanan nitong probinsya sa buong rehiyon ng Cordillera. Ito lang kasi ang tanging rutang madadaanan mula sa Baguio City patungo sa mga liblib na bayan ng Cordillera. Bukod sa titulong the highest highway system in the Philippines, dinarayo din ang lugar dahil sa mga magagandang tanawin,
malamig na klima at sariwang simoy ng hangin. Bukod sa pagiging delikadong klase ng kalsada, ang Halsema Highway nagsisilbing daanan para makita ng ating mga kababayan ang mga nakatagong yaman ng Cordillera. Hindi maikakaila ang makapigil hiningang mga tanawin na matatanaw mo mula sa Halsema Highway, subalit napakadelikado naman ito lalo na sa tuwing sasapit ang panahon ng tagulan, kung saan karaniwan ang pagguho ng lupa at nagiging madulas ang mga inaspaltong bahagi. Ang pinakamataas na bahagi ng kalsadang ito ay mas mataas pa kaysa sa tuktok ng bundok Banahaw. Sa kabila ng pagiging napakadelikado nito, malaki din ang tulong ng kalsadang ito sa mga taga-Cordillera upang magbaba ng kanilang mga produkto na kanilang dinadala sa iba't ibang parte ng Luzon hanggang sa Metro Manila. Kinuha ang pangalan ng Halsema Highway kay Eusebius Julius Halsema, isang bantog na Amerikanong inhinyero noong panahon ng mga Amerikano sa Pilipinas. Siyang nasa likod ng mga natatanging istruktura sa Baguio. Si Eusebio ay nagsilbi din bilang alkalde ng Baguio mula noong taong 1920 hanggang 1937. Sa kanyang termino ginawa ang naturang kalsada. Subalit noong mga panahong iyon, ang gobyerno ng Amerika ay tumanggi na pondohan ang pagpapagawa ng kalsadang ito. Kaya naman napilitan si Engineer Halsema na humingi ng tulong mula sa mga lokal na residente ng bayan. Matapos ang pagtutulungan ng mga taga-Cordillera, sa wakas ay natapos ang Halsema Highway at binuksan ito sa publiko noong taong 1930. Noong mga nakaraang taon, ang Halsema Highway ay prone sa mga landslide lalo na sa panahon ng tagulan. Ito ay dahil na rin sa kulang ito sa mga magsisilbisa ng harang sa gilid ng naturang kalsada. At mas lumalala pa ang sitwasyon sa panahon ng tagulan dahil sa halos nagzi-zero visibility sa kalsada dahil sa kapal ng hamog na bumabalot dito. Pero hindi din naman nagtagal ay pinagtuunan din ng pansin ng DPWH ang kalsada. Pinaglaan na nila ito ng sapat na budget upang mapaayos at mas mapaganda. Simula noong taong 2011, ang Halsema ay maayos ng nadadaanan at kakaunti na lamang ang mga motoristang natatakot na daanan nito. Gayunpaman, ang kalsada patungong Sagada ay hindi pa din ganun kaganda at patuloy pa rin inaayos. Pero nagagamit pa rin naman ito upang mapuntahan ng mga turista ang nakasabit na kabaong sa isang bangin sa Sagada. Samantala, narito naman ang dalawa sa pinakadelikadong tulay sa Pilipinas. Kilala ang probinsya ng Bohol dahil sa magaganda nitong tanawin gaya na lamang ng ipinagmamalaki nilang Chocolate Hills, mga beach at mga talon. Subalit bukod sa mga ito, ipinagmamalaki din nila ang Tigbaw Hanging Bridge o kung tawagin ng mga turista ay ang Twin Hanging Bridge o Sipatan Twin Hanging Bridge. Alam nyo ba na ang tulay na ito ay itinayo lamang upang pagdugtungin ang dalawang barangay sa Tigbaw at magkaroon ng maayos na daanan? Subalit dahil sa kakaiba nitong itsura at kakaibang thrill na naibibigay nito sa mga dumadaan dito ay nakilala ito hindi na lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo at naging instant tourist attraction ng probinsya. Ang mga tulay na ito ay nakasabit na may taas na 82 feet sa ibabaw ng Loboc River. Hindi lamang kasi iisa ang tulay na ito kundi dalawa para sa dalawang magkabilang direksyon. Sa unang tingin pa lamang ay magdadalawang isip ang sino man na tumawid dahil sa itsura nitong mukhang marupok at anumang oras na tumapak ka ay bibigay. Pero sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Mukha man itong hindi matibay dahil sa gawa ito sa kawayan. Suportado naman ito ng purong bakal mula sa tapakan hanggang sa mga handrails o hawakan kaya naman nakakasiguro na matibay ito at hindi basta-basta babagsak. Bukod sa kakaibang thrill at excitement na mararamdaman mo sa pagtawid dito ay makapigil hininga din ang tanawin kapag ikaw ay nasa kalagitnaan na. Matatanaw mo ang kahabaan ng Sipatan River na tila nangaakit din ng mga turista, lokal man o banyaga. Alam nyo ba na noong November 2014, ang Tigbaw Hanging Bridge ay tinagurian bilang isa sa most spectacular footbridge in the world ng CNN. Nakahanay niya lang naman ang Peak Walk ng Switzerland, ang Sky Bridge ng Russia, Hanging Bridge of Gaza ng Nepal, at ang Carrick Aridro Bridge ng Ireland. Ang tulay na ito ay matatagpuan sa barangay Zabali sa Baler, probinsya ng Quezon. Nakasabit ito sa ibabaw ng Tibag Sabang River kung saan dito din kinuha ang pangalan nito. Bago ka tumawid sa tulay ay siguradong mapapatanong ka sa mga lokal na naroon kung may nahulog na ba sa tulay. Siguradong madidismaya ka sa kanilang magiging sagot. Kaya mas maigi na lamang na tumawid ka na lang ng diretsyo. Sa itsura pa lang ng tulay ay tiyak na masasabi mong hindi ito para sa mga taong may mahihina ang loob.
at lalong-lalo nang hindi para sa mga may sakit sa puso. Ang mga handrails nito ay magkalayo sa umpisa ng tulay, subalit nagiging malapit sa kalagitnaan na gawa sa bakal na kable at medyo balot na din ang kalawang, habang ang sahig naman nito ay suportado pa din ng mga bakal na kable na pinatungan ng mga tabla o kahoy habang may wire mesh sa magkabila nitong bahagi. Sa oras na marating mo ang kalagitnaan nito ay tila iduduyan ka naman ng malakas na hangin. Ayon kay Christian Lucas Sangayo ng Lakad Pilipinas, ang hanging bridge na ito ay ang pinakamahabang nakakatakot na tulay na kanyang nakita sa kanyang buhay. Sa pagtawid niya dito ay inatake pa siya ng vertigo, kaya hindi pa naman niya halos nararating ang kalagitnaan nito ay bumalik na lamang siya.